May tanong sa akin. At Boss Rai, ano po pagkakaiba ng cease and desist sa revoke? Sana po masagot nyo. Salamat. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa video natin ngayon, aalamin natin ano po ba ang pagkakaiba ng cease and desist sa revoke. Okay, kasi po, siyempre, nagtataka tayo. Ano ba, ba't merong iba na i-issuehan ng na cease and desist? Yung iba ho na i-issuehan ng revocation. No, dito ho natin ngayon malalaman 'yan. Pero bago ho 'yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po ng sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. Okay, so ang tanong nyo nga po is, ano ba ang pagkakaiba talaga ng cease and desist doon po sa revoke? Okay, kasi po, no, yung isang especially yung revoke, no, yung pagre-revoke po kasi is permanente yan. Kumpara po sa cease and desist na pansamantala lang. Okay, may isa pa po na pagkakaiba yan. Yung revoke tsaka cease and desist po kasi, maaaring i-apply to dun sa mga rehistrado, no, na legal sa SEC. Samantalang po yung cease and desist dun lamang po sa mga hindi po nasasakop ng SEC. Ito po, i-explain natin further. Okay. Kasi po, ang isang kumpanya, ulitin po natin ito, para po yan makapag-operate dito sa Pilipinas, dapat yan incorporated muna. Isa yan. Tapos, kung anong negosyo talaga dapat ang kanyang papasukin, dapat yan may secondary license. Kung in our case po, kung yan ay financing at lending, dapat yan may secondary license yan sa pagpapautang. So dapat po yan mayroon yang certificate of authority. Ngayon, ito po, kasi syempre, pinag-uusapan po natin dito itong mga OLA po. So, ibig sabihin, kailangan po itong mga OLA na to is parte po ng recorded online lending platform. Okay. So, may may mga alituntunin po, no, na sila ay dapat sundin. Ngayon, kung meron po kasi, no, na nilabag dyan, no, itong mga kumpanya na ito, no, especially dun sa mga bugo katabusadong online lending apps, no, maaari po silang issuehan, no, ng cease and desist para po mahinto kaagad yung ginagawa po nilang illegal. Meaning, tawag dito, meron silang ginagawang panghaharas. Mataas yung sinisingil na interest rate. Okay, so may cease and desist na kaagad doon para matigil yon. Okay, ngayon, pagka hindi ho nila itinigil yon, there's a possibility po na ma-issuehan yan, no, ng revocation o i-revoke po yung kanilang lisensya, yung secondary license, para hindi na po sila makapanghiram ng pera or makapagpautang. Okay, yun yung po sinasabi ko na pagkakaiba dun sa isa. Okay, pwede ho kasi yun cease and desist muna, tapos po tsaka siya i-revoke. Pag ho kasi cease and desist, ibig sabihin, para ma-halt lang kagad. Hinto mo kagad yan. Kailangan hinto mo yan. Pag hindi mo hininto yan, itutuluyan kita. Yun nga po yung revocation. Kasi yung cease and desist, pansamantala lang po dapat yan, na ililift yan. Meaning, pagka yung naayos na nila at naimbis na imbestigahan o napagtanto nung SEC na, okay, inaayos na nila, nililift po yung cease and desist. Okay. Now, kung hindi talaga niya inayos, tinuloy pa rin niya, well, that's the time po, no, na i-revoke po yan ng SEC. Kasi permanent yon, no? Ibig sabihin yun, wala na silang hindi na sila makakabalik. Pero mamaya anuin natin yan kasi definitely meron kayong question doon . Okay, now, doon po kasi sa mga hindi nakasasakop po ng SEC, meaning po yung fly-by-night na mga OLA, no? Hindi sila registered. Ang maaari lamang pong gawin ng SEC dyan is issuehan po ng cease and desist.
Okay, yun lamang po, na ihinto mo yan, ginagawa mong kalokohan, yung mataas na interest, yung pag-ooperate, yung itigil mo yung panghaharas, yun po, cease and desist lamang po, ang po pwedeng gawin ng SEC doon. Okay, ngayon, pag pinagpatuloy po yan, pwede pa rin naman pong, magawan po ng aksyon ng SEC. Kaya lang, siyempre, with the help po of other government agency na, kasi kailangan i-raid na yun, no? Para tuluyan na po siyang mapasara kasi nga, illegal eh. Okay? Doon po kasi sa mga illegal na, na mga kumpanya, or in our case, online lending apps, wala po kasing ang SEC dyan. Kaya cease and desist lamang po yung kanilang maaaring ibigay dyan. Okay? Balik tayo. Unlike po kasi dun sa mga under po registered sa SEC, meron po siya nung tatlo, yung incorporated, tapos po meron siyang certificate of authority, tsaka under siya ng recorded online lending platform. Yan po, cease and desist muna, at susunod po dyan, pag hindi talaga tumalima, yan na, i-revoke na po yan. Ngayon, ito na yung malaking katanungan. Kasi po, di ba naalala ninyo, meron po kasing isang bugok at abusadong online lending apps po, na na-revoke. Kasi po, pag hinanap nyo naman talaga sa dictionary ang revoke, ibig sabihin, tatanggalan niya ng karapatan na, lisensya. Kasi pag sinabi mo, tatanggalan na lisensya yan. So, wala na siyang karapatan. Ang nakakapagtaka po doon sa lending na yon is napabalik. Kasi pag sinabi mong revoke, dapat, stop na siya. So, ba't nakabalik? Now, hindi ko kayang sagutin yun. Kasi, nag-research ako, wala ho akong makita publicly ng kung ano yung rason bakit siya na-reinstate. Kasi, ang pinagtataka ko ron, bakit revoke, tas nakabalik, sana, cease and desist lang, para at least, walang question, di ba? Kasi may mga question po yung iba nating mga kababayan, lalo kung may naiintindihan po sa batas, di ba? Even ako po, nagtaka ron kasi revoke tapos nakabalik. So, hindi po kasi natin alam yung proseso sa loob. Okay? Kaya po, ako medyo, sa totoo lang po talagang nagtataka ako. Di po ba? Kasi may alam ako, na isang kumpanya, nang nagpapautang din po, online din, na na-issuehan po ng revocation. Just because of hindi siya nakapag-submit ng report. Well, talagang hindi mali naman talaga 'yun kasi pag hiniling kumbaga requirement po 'yan sa SEC na mag-submit ka ng mga report. Kailangan 'yun eh. Kaya lang itong lending na to, online lending hindi ho nasunod 'yon. So na-revoke siya. Ngayon, alam ko umapila, hindi ho sila pinayagan. So, wala na siya. Kumbaga, hindi na siya dapat kasi, ang mahirap po sa revoke, dapat is talagang hindi ka na po pwedeng magpautang, maningil, whatever. Pero po, may condition yun kasi any loans po, na naganap bago yung revocation, po pwede pong singilin yun. Pero dapat hindi sila gumagawa ng maling paniningil, ha? Yun lamang po, pero hindi na sila po pwedeng mag-advertise, hindi na po sila po pwedeng, For example po, doon tayo sa cease and desist, doon sa under ng SEC. Let's say, ang cease and desist nito is mali yung paniningil, nanghaharas, tapos malaki yung interest rate. Kung yun po ang cease and desist, dapat yun po ang gamutin eh. So, iimbestigahan ulit yan. For example po, nalaman na tinigil na yung mataas na interest at hindi na nangaharas, ililift yon. Pero yon kung hindi niya itinigil, patuloy niya pa rin ginagawa, ang kasunod nun is revocation na po. I-revoke ng license. Kasi binigbigyan na siya. Di po ba? Now, dun sa isa naman, hindi ho nasasakop ng SEC kasi illegal nga, fly by night na. So, cease and desist yun. Lahat po nung mga pinautang noon na bago dumating yung cease and desist, po pwede niya pa rin yung singilin. Pero, hindi na ho siya po pwedeng magpautang at tawag dito mag-advertise. Okay? Kung maniningil man ho siya, dapat sa tamang pamamaraan na po. Meron ho tayong prohibition on unfair debt collection practices. Napakaliwanag po doon, na inilista na.
ng SEC kung ano po yung mali. Nakita nyo po kumbaga gumawa talaga ng effort ang SEC na ilista yung mga mali at illegal. Itong mga bugok at abusadong online lending apps na to, yung pa ang sinusunod. O di ba mga bugok? Hindi ko maintindihan, inilista yung mali, yun ang sinusunod. O di ba? Yan ho ang mahirap dyan sa mga na yan, sa mga kumpanya na yan. Okay, sabi nga ho kasi nila, mga lalo-lalo na ho ang nagsabi nito is tagapaok na di umano daw po itong mga to ay mga tawag dito foreigners. Okay, kalimitan daw po di umano ay Chinese nationals. So baka kaya ho hindi naiintindihan yung batas natin. No, kasi nga ho iba yung lengguwahe nila. Yun ho ang mahirap. Di po ba? Ang sa akin lang po ang tangi ko lamang pong hiling at panalangin is matapos na ho ito. No, kumbaga makapag-adjust po yung SEC lalo na po ang BSP na ma-regulate talaga ng maayos yung mga nagpapautang, especially po diyan sa mga online na yan. Wala naman hong problema, maganda naman ho ang adhikain nung yung pagkakaroon po ng online, mapabilis po yung pagpapautang. Kaya lang dapat po ito talaga mahigpit po na minamanmanan. Hindi ho po pwede na, titignan ko ngayon, bukas hindi na. Hindi ho. Kasi, normal sa atin yan Di po ba? Maski nga lang ho sa traffic dadrive ka, nakita mo walang bantay, pared na, naka-orange na, natrat mo pa rin, di ba? Ganun ho tayo wala tayong magagawa. It's human nature. Di ba? Na pagka walang nakatingin, gagawa ng kalokohan. Di ba? Bihirang-bihira ho yung tao, or entity na na sumusunod talaga by the book. Bihirang-bihira ho yun. Mabibilang nyo sa daliri sa kamay yun. Kaya ho, ako talaga ang panalangin ko po hiling is malutas na ho ito. Matuldo ka na kasi napakarami na pong kababayan natin ang nagbuwis ng buhay diyan sa mga kawalang-yaang ginagawa itong mga bugok at abusadong online lending apps. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ibitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.